OG Diaz, nag-react sa babala ng ICC Assistant Counsel sa mga taga-suporta ni FPRRD. Nagbigay ng pahayag si OG Diaz, isang kilalang showbiz reporter at talent manager, tungkol sa babala ni Attorney Cristina Conti, ang Assistant Counsel ng International Criminal Court, ICC. Na ipinahayag patungkol sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang babala ay naglalaman ng mga posibleng epekto ng mga kilos ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Partikular ang pambubuli sa mga biktima ng war on drugs, sa mga hakbangin ng ICC kaugnay ng mga legal na isyu ni Duterte. Sa isang post sa kanyang Facebook account, ibinahagi ni OG ang isang video mula sa DZXL News, kung saan ini-interview si Attorney Conti ukol sa isyong ito. Sa interview, binanggit ni Conti ang mga epekto ng mga aksyon ng mga taga-suporta ni Duterte sa posibleng pagpapalawig ng interim release ng dating Pangulo. Ayon kay Conti, ang mga ganitong uri ng aksyon, tulad ng pambubuli at pagpapakalat ng mga mapanirang pahayag laban sa mga biktima ng gyera kontra droga, ay maaaring magdulot ng mga negatibong epekto sa kaso ni Duterte at maging sa desisyon ng ICC patungkol sa kanyang posibleng interim release. Sa kanyang post, binigyang diin ni OG Diaz ang mga pahayag ni Attorney Conti, na tila ipinapakita ang epekto ng mga hindi magagandang gawain ng mga taga-suporta ni Duterte sa kasong isinampa laban sa dating Pangulo. Ayon kay OG, oo nga, sila din ang dahilan para madiin ang dating Pangulo, na nagmumungkahi na ang mga aksyon ng mga taga-suporta ay nagiging sanhi ng mas malaking problema para kay Duterte. Bagkus ng pagtulong sa kanyang sitwasyon. Bukod pa rito, nagbigay ng ilang payo si OG sa mga taga-suporta ni Duterte. Aniya, dapat na nilang tigilan ang mga hindi kanais-nais na gawain tulad ng pambubuli at mga personal na atake laban sa mga biktima ng gyera kontra droga. Inihalimbawa niya ang kahalagahan ng pagdarasal bilang isang positibong hakbang na maaaring magdulot ng pagninilay at pagpapatawad, imbes na patuloy na magpalala ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Kaya dapat awat muna sa pambubuli ang mga supporters. Dasal-dasal muna, dagdag pa ni Diaz. Hindi rin nakalimutan ni OG na ipaliwanag ang kanyang saloobin na ang mga taga-suporta ay mayroong papel na ginagampanan hindi lamang sa pagtangkilik sa mga lider kundi pati na rin sa pagrespeto sa mga karapatang pantao. Mahalagaan niya na hindi maging sanhi ang mga taga-suporta ng karagdagang division at away sa ating lipunan, kundi dapat maging instrumento sila ng pagkakaisa. Sa kabila ng mga pahayag na ito ni OG, nagkaroon siya ng pagkakataon upang iparating ang kanyang personal na opinyon tungkol sa mga isyu ng politika at kung paano ang mga aksyon ng bawat isa ay may epekto hindi lamang sa mga individual, kundi sa buong bansa. Binanggit niya na sa halip na magpatuloy sa mga negatibong kilos, ang mga taga-suporta ni Duterte ay mas dapat mag-focus sa mga hakbang na magbibigay daan sa isang mas maayos na proseso. Lalo na sa mga legal na isyu na kinakaharap ng dating Pangulo. Sa pangakalahatan, ipinapakita ng mga pahayag ni OG Diaz na ang mga aksyon ng mga taga-suporta ay may malalim na epekto sa mga isyong pampolitika, at hinikayat niya ang lahat na mag-isip ng maayos, magtulungan, at magsagawa ng mga positibong hakbang upang malutas ang mga isyong kinakaharap ng bansa sa tamang paraan.